tagapamahala sa distrito ng Mispa, ang pintuang daan ng buwan. Inayos niya ito pati ang bubong nito at ikinabit niya ang mga pinto, mga trangka at mga alang nito. Kinumpuni rin niya ang pader ng imbakan ng tubig ng batis na malapit sa hardin ng hari hanggang sa hagdanan na pababa mula sa lungsod ni David. Pinumpuni ng anak ni Asbuk ng si Nehemias, tagapamahala sa kalahati ng distrito ng Betso, ang kasunod na bahagi, mula sa tapat ng libingan ni David hanggang sa artipisyal na imbakan ng tubig at hanggang sa bahay ng mga makapangyari. Nagkumpuni rin ang mga Levita. Ang kasunod na bahagi ay kinumpuni ng mga Levitang nasa pangasiwa ni Rehum na anak ni Bani at si Hasabias, tagapamahala sa kalahati ng distrito ng Keila, ang nagkumpuni ng kasunod na bahagi bilang kinatawan ng kanyang distrito. Ang kasunod na bahagi ay kinumpuni ng ibang mga Levita na nasa pangasiwa ng anak ni Henadad na si Babat, tagapamahala sa kalahati ng distrito ng Keila. Kinumpuni ng anak ni Eswa na si Eser, tagapamahala sa Mispa, ang kasunod na bahagi, mula sa tapat na pakyat ng bahagi hanggang sa taguan ng mga sandata na nasa sumusungkot ng haligi. Buong sigasig na kinumpuni ni Baro na anak ni Sabay ang kasunod na bahagi, mula sa sumusuport ng haligi hanggang sa pasukan ng bahay ni Elisib na mataas na saserdote. Kinumpuni ni Meremot na anak ni Urias na anak ni Hakos ang kasunod na bahagi, mula sa pasukan ng bahay ni Elisib hanggang sa dulo ng bahay. Ang kasunod na bahagi ay kinumpuni ng mga saserdote, mga lalaki mula sa distrito ng Ordan. Kinumpuni ni Benjamin at Asub ang kasunod na bahagi na nasa tapat ng bahay nila. Kinumpuni ni Asarias na anak ni Maaseyas na anak ni Anania ang kasunod na bahagi na malapit sa bahay. Kinumpuni ni Benui na anak ni Henadad ang kasunod na bahagi mula sa bahay ni Asarias hanggang sa sumusupotang halibid at hanggang sa kanto ng pader. Maraming salamat, Brother Alabata. Si Brother Alabata ay sinubaybayan natin sa Aralin 2, pagiging natural. Ang aralin na ito ay ibinase sa 2 Corinto 2:17. Nandyan sa ating libro na nang matapos ang sabihin na hindi sila naglalako ng salita ng Diyos, sabi, kundi taimtim kami nagsasalita bilang mga isinugo ng Diyos. Ano ang kailangan kapag sinusubaybayan tayo sa pagiging natural? Ang hamon dito mga kapatid, pag Bible reading. Kasi Bible reading, wika nga, ready-made na yung mga salita. Babasahin mo, hindi yung bahagi talaga dito, mapipili mo yung mga salita na nagpapakitang natural. Ngayon, pwede pa rin ba na may kapit ito kahit na bumabasa tayo ng Biblia? Tingnan nyo mga kapatid dun sa huling box sa aralin na yan, aralin 2. Ang sabi dito, hindi, yung unang box pala, hindi yung huli. Ang sabi, kung iniisip mong magbasa ng Biblia o iba pang publikasyon, maging pamilyar sa binabasa mo para maging matatas ang iyong pagbabasa. Kung may babasahin kang sinabi ng isang tao, basahin ito ng may damdamin pero wag namang sobra. Nakita natin yun kay Brother Alabata. Kung binabasa niya yung mga talata, merong katatasan. At di ba naalala nyo ang tandang-tanda ko nung binabasa niya yung buong sigasig, may damdamin, yung pagbabasa niya. Magandang bagay yon, Brother Alabata, at hindi naman dramatic o sobrang-sobra. Kaya sa bagay na yan, naging mahusay ang bahagi, Brother Alabata. Marahil sa susunod, nais nating bigyang pansin naman, Brother Alabata, yung binanggit pa rin dyan, yung tumingin sa tagapakinig. Yung sa panapanahon, mahalaga yun. Kung angkop, malaking bagay yung tumitingin tayo sa audience. At iiwanan na natin yung unang seksyon ng ating pulong. Tutungo tayo sa pangalawa.